ato nang i-open ng pangutana. Mayong buntag sa tanan. Matud pa nini, Brad, unsay buhaton if ang balay kay napaduguan na sa dugo sa baboy. Unya, napalubungan pod og mga karaang sinsilyo. Unsay among buhaton ato, Brad? So una, kamo nga mga naghimo anang mga butanga, mangumpisal gyud mo. Pero kanang pagkumpisal ana, kanang nagtangag og paghinulsol. Kana yung nagsukad yun na sa inyong huna-huna o kasing-kasing nga kining butanga sa gyud ni supak gyud ni sa kabubuton sa Ginoo. Kay basin ba og ang pagkumpisal for compliance lang, pero og maapiki na pod mobalik gihapon aning mga tuo-tuo. No, dili na siya magsilbi. No, gusto ta nga ang yawa mawad-an og stronghold sa atong kinabuhi. Ang una natong pagpalayas niya mao gyud ang tinud-anay nga paghinulsol. No, ikumpisal nato ng mga butanga, then verbal renouncement na sa handbook, prayer of renouncement. Kay kanang mga padugo di ay mao man na ang formal nga invitation sa yawa, so ato po silang isalikway formally pinagi sa gitawag og verbal renouncement. Then i-deliverance nato ang atong balay nagamit ang prayer simbahan tong gitudlo ni Bro Leo mo itong gamiton. Then pwede human ana pwede nato nang mukuha tagpari para ipa-bless pag-utro o ipa-bless ang inyong balay. Actually, pare gud unta ang angay mohimo ana tanan. Pero dili man tanang pare nga matawag nato nga na-educate kabahin sa deliverance. So mao na nga pastoral kanang approach na to ana, kamo nga mga sakop sa basta inyong property, inyong balay, gamitan ninyo ang inyong authority. Pero unsa toy unang buhaton ninyo? Repentance and confession, then renouncement, da isunod ang prayer of deliverance. Mo toy sunod. Mo toy buhaton. Okay, na po din ni Brad. Brad, good morning. Ang akong pangutana, tinuod ba ang barang o mo-effect ba ang curse sa ginikanan sa ilang mga anak? Okay, tinuod ba ang barang? Ano ta sa unang pangutana? Og ari na isukad nato sa Biblia, mabasa gyud na nato sa Galacia 5:20 nga nazoy barang. Gani ang pagpamarang dili na makasud sa langit. Sa ato po nang basahon diri sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 21:17. So kanang barang black magic man na, all practice of magic or sorcery by which one attempt to tame occult powers so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Mayroon ka gravely contrary to the virtue of religion, usa kini kadako nga pagluib sa atong relasyon sa Ginoo. Then ay sumpay, this practice are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. So, mas grabe ang silot sa Ginoo kung kini nga abilidad, magic, mahika, dunay intensyon sa pagdaot sa ubang tao. Unsa may definition sa mga exorcist sa curse or barang. Barang o curse is harming others through demonic intervention. Ito papaghatag og kadaot sa ubang tao gamit ang gahom sa yawa. Nangayo tagtabang sa yawa para ma-accomplish ang maong buhat. Mao nay barang. Tinuod na siya. So ngano man nga ang tao madutlan man ini, ang tubag madutlan ang usa ka tawo bisag binunyagan siya kung naa siya atong upat ka mga openings, either isa atong mga openings naa kadto occult third eye, occult contamination, sige tagadto galbularyo daghan tagpatuo-tuo, sinful lifestyle, wa tay kasal, gagamit og contraceptive, daghan tag mga hidden sins, mga sala nga gitago sa publiko tanawon buutan ta pero daghan day tag krimen nga gihimo, posible na siya. Abortion, premarital sex, masturbation, pornography addiction, kana tanan pwede na siya mahimong doorway sa yawa. Then katapusan ana is katong natay mga psychic abilities. Mga trauma,
trauma di ay. Natay mga unresolved negative emotion, so posible na siya nga mahimong doorway sa yawa. Ay kaduhang pangutana, mudulot ba ang curse sa ginikanan ngadto sa mga anak? So, atong basahon dire sa Sirach kapitulo 3:9. Sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga panalangin, naghatag sila kusog ngadto sa mga panimalay sa ilang mga anak. Apan, sa pagtunglo nila sa ilang mga anak, ilang giguba ang gisukaranan nini. So ang ginikanan kung muhatag nig panalangin sa mga anak, gilig-on nimo ang panimalay sa imong mga anak. Pero kung tunglohon po niya ang iyang mga anak, gibungkag niya tanan. So pag-ingon sa ginikanan, di ka mudahon og lapad, labi na kung himuon ang maong tunglo adlaw sa imong birthday, adlaw sa imong kasal, ibungat ang tunglo kay gasupak-supak ka na kudoy, magkamang ka sa kalisod. Di mo magkanang, dili mo makabatog kalinaw sa inyong pagpuyo kung ikaw nga gitunglo, ikaw nga anak nga gitunglo, wa kay maayong relasyon sa Ginoo, naputol ang imong koneksyon sa Ginoo, kay utro po kang way hanaw sa tong pagtuo, wadoy ampo-ampo, labaw na pog sibil, rapod gikasal, wa magpakasal, nang gilamoy o contraceptive, laktod nga pagkasulti, wa magsubay sa pagtulunan ni Kristo, madutlan gyud kag tunglo. So asa to bro Leo, panultihon ang dili kadutlag tong 26 dos. Ang tunglo mo walay kapasikaran dili mo modulot. So ang tunglo di ay laing translation, dili ka kadutlan og tunglo kung ang dili ka angay tunglohon. So sa ato pa di ay ang tunglo, ang curse opposite man na sa panalangin. So mao na nga og naa ka sa state of sin, madutlan gyud ka ni aning mga barang, mga tunglo, mga maldisyon o malefaction. So mo to itubag sa pangutana. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, unsa ka tinuod nga ang usa ka tawo nga nag-suicide dili na pagadawaton sa simbahan, sumala sa mga haka-haka, sa mga padultyon, sa mga silingan, labi na ang mga marites. Okay, salamat sa pangutana nga gi-specific gyud, sumala sa haka-haka, sa mga silingan o sa mga marites. No, kuya, luya po ng mga marites og nga ano gihimo man kanang naay. Although no, dili unta na nato angay gamiton kay narabay mga marites angan nga gibunyagan sa simbahan. Unya kanarabang atong ngalan mahimo na siyang holy tungod sa baptism. Kabantay mos bunyag imungan kintay ta kanang Juan, ako Juan nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. So balaan ang atong ngalan. So arita suicide. Everyone is responsible for his life before God who has given it to him. So ang tagsa-tagsa, responsable ta sa atong kinabuhi. It is God who remains the sovereign master of life. Ang Ginoo ra gyud tagiya atong kinabuhi. We are obliged to accept life gratefully and preserve it for His honor and the salvation of our soul. Obligado ta nga modawat sa kinabuhi nga mayon ka gratefully mapasalamaton tani ug ato ning i-preserve atong panalipdan agi og pagpasidungog sa Ginoo ug alang usab sa atong kaluwasan. We are stewards, not owner. Piniyalan lang ta sa atong kinabuhi, dili kitay tag-iya nga gipiyal sa Ginoo. It is not ours to dispose of. Dili atong trabaho ang pagkutlo sa kinabuhi. So, ug ato ning ipadayon sa 2281 kay nagsugod man ni sa 2280 sa CCC. So, ang 2281 nag-ingon, suicide contradicts the natural inclination of the human being to preserve his perpetuate his life. It is gravely contrary to the just love of self. So, usa ni kadako nga sa gyud ang pagkutlo sa kinabuhi. Mao na nga sa una, kaning ang tao nga nag-suicide, nakahimog gyud ta og bugat nga sala kung una nakahibaw kang sa ang paghikog, unya intentional ang imong paghikog, unya supak ni sa kabubuton sa Ginoo, mortal sin gyud na, bugat na siya nga sa. Mao na ang usa ka tawo nga nasa state of mortal sin, namatay nga nasa state of mortal sin, maimpyerno gyud pero nay sumpay ang simbahan. If suicide is committed with the intention of setting an example, especially to the young,
it also takes on the gravity of scandal. So kini di ang paghikog nga ang imong tuyo sa paghikog kay or i-encourage nimo ang mga batanon nga maghikog ta, i-encourage sa mga tao nga maghikog ta kay wala na lami ning kinabuhi dako mas dako na siya nga sa kay gi-encourage man nato ang uban. Ang gingon dire, voluntary cooperation in suicide is contrary to the moral law. Kana gyung tinuyuan, voluntary, wa ka mapugos sa pagbuhat sa ingon, dako gyud nga sa kayo. Pero naisumpay, grave psychological disturbances, anguish or grave fear of hardship, suffering or torture can diminish the responsibility of the one committing suicide. So kadto di ay mga naay psychological disturbance, grabe na nga sakit, laktod nga pagkasulti, wala na sa maayong panghuna-huna kay wa na kasabot sa dagan sa ilang kinabuhi. Sa ato pa ang kana siya can diminish, pwedeng makunhuran ang ilang sala, instead mortal posible mahimong binyal. So mo na nga sa pangutana gisalikway ba sila sa simbahan sa 2283, we should not despair of eternal salvation of persons who have taken their own lives by ways known to him alone. God can provide opportunity for salutary repentance. Sumpay, the church prays for the person who have taken their own lives. So ibutanta kanang tao nga naghikog masakiton, wa na sa saktong panghuna-huna, ang giingon sa simbahan, dili ta madiskurahe. Dili ta madiskurahe, pwede ta nga mangayo og tabang sa Ginoo og ang Ginoo kinsay nahibaw nga kanang tawhana nga gahikog sa wa pa na siya mamatay, hatagan siya kalamdag sa Ginoo nga makahinulsol, pwede siyang maluwas. Ug ang simbahan magampo sa mga tao nga mikutlo sa ilang kinabuhi. So dili de tinuod tong haka-haka nga isalikway sila sa simbahan. Pero kung makita pod sa pare nga kining iyang paghikog intentional o na siya'y mga opinion nga nagyot siya sa buhi pa siya na siya'y mga prinsipyo nga ang paghikog mao ang solusyon sa tanang problema. Unya daghan siya mga followers o supporter nga ning sunod niya di gyud na ilubong. Labaw na pod nang dili na pod na siya ampuan kay nganuman nakaangin man siya skandal sa uban. Pero kadto kinsa ra tong iampo katong naay mga grave psychological disturbance. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Pwede ba ang anak ang magdeliveran sa balay kay senior citizen na ang mga parents? Pwede ba kuno anak may mo deliverance, Brad? Instead ng parents? Yes, basta inyong balay. Wala problema. Basta inyong balay. Labi na kay ang inyong mga ginikanan na luya na. So pwede na siya. Pero naay mga kondisyon lagi. Una, ikaw po nga ning deliverance kinala na ka sa estado sa grasya. No kay manghingilin kag yawa unya kauban siyawa hayag mo tuon ang yawa na. No, mingon ang yawa hilas-hilas or kag pahingilin hong kauban rata. So we must be in the state of grace. Mao na importante naatas sa estado sa grasya. Nganong ingon ana man ang balawd sa simbahan? Tungod kay gipahinumduman ta nga ang pakig-away sa yawa usa ka seryoso nga buhat. Pagpahinumdum ni nato nga dili di ay ta makapalaya sa yawa kung ulipon ta niya. Muna kinahanglang mo pili ta saa man ta nga gingharian na hisakop. Kining akong pag-prayer of deliverance, ako ba ning pagpadayag nga sakop ko sa gingharian ni Kristo? Or gusto lang yung kung mawa ning kahasol sa mong kinabuhi bisag wa ko'y paghinulsol o pagbag-o sa akong binuhatan. So kung watay planong mabag-o, dili mo effect ang deliverance. Posible nga ang atong pag-deliverance sa atong balay without conversion, why kabag-uhan sa atong kinabuhi, ma-retaliate ta sa yawa, meaning mubawos, musamot kagrabe ang atong mga kahasol. Mo tubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad. Naabay consequence kung mubasa sa libro sa deliverance kung walay kasal o walay kumpisal? Atong iklaro, naabay consequence kung mubasa lang. So kung igo ra kaning basa, di jud na matawag nga pagampo. No, basa raman.
No, pero kung imo gitong giampo, meaning giampo nimo ang maong prayer, dili lang kay basa-basa lang, naagyon siya ay consequence tong gingon ako retaliation. Naay retaliation sa usa ka tawo nga moampo sa prayer of deliverance nga direct command. Unsa man ang direct command kan nasa itom nga handbook kasagaran, ang formula ana is direct command. In the name of Jesus, I break the seal around you, the consecration upon you. Dunay direkta nga pagpalagpot sa yawa. Ma-retaliate ka na kung wa kay kasal. Ma-retaliate ka na kung wala ka sa state of grace. Pero, ato ning iklaro. Pananglit ikaw inahan, wa kay, ang imong partner karon wa mo makasal. Unya ang inyong anak na yawaan. Dili ba day mo pwede magampo nga prayer of deliverance sa inyong anak nga giatake? Pwede ba siyang ampuan? Yes, pwede ka mo prayer of deliverance sa mong anak nga giatake bisag wala mo'y kasal, bata in case of necessity, pero ayaw gamita ang direct command nga prayer. Intercessory prayer. Instead nga moingon ka nga, in the name of Jesus, I command you, Satan, mubawas man ang yawa na, kinisamang ka, wa mo'y kasal. Nga hilas-hilas, uroy, mamuana, doon na mo, suko ba, posible pang mo speak out ang yawa gamit ang baba sa imong anak. Hilom, kauban rata, mo na. Unsa may atong gamiton? Instead nga mingog, in the name of Jesus, I command you, Satan, mingog, Lord Jesus, I ask you to command Satan to depart right now from my son, from my daughter. So katong handbook nga blue, katong deliverance prayer for the laity, so daghan tag makapilian nga prayer ato nga intercessory prayer nga safe nato ng himuon. Pero kanus-ara na himuon sa mga ginikanan nga wa makasal pero naa sa emergency nga situation. Emergency nga situation. Kay nag-react na. Ayaw po pag-deliverance na nagwa pa mag-react. No, kana tong klaro na tong dayag na gyud nga naay presensya sa yawa, pwede ka mo direktag pangayo sa Ginoo. Pero naan gyapon ay pero daghang pero na. Wa na magpasabot nga dili mo maningkamot nga makalingkawas sa maong sitwasyon nga na walay kasal. Paningkamuti gyud nga makadawat sa sakramento. Unsaon man ni Brad, wa na gyoy kanang kahimuan lisod among sitwasyon, dool mo kanon lawyer para malamdagan mo sa inyong sitwasyon. Mao na ito bag. Okay, follow up pangutanan niya. Ingon siya, Brad, pwede ra ba, Brad, picturean ang libro sa deliverance? Kay mag-deliverance daw siya sa ilang balay. Yes, kung butang ta wala mo ikapalit, pwede ra mo muhuwam inyong picturean, pwede ra kayo. O wa po mo cellphone, na mo'y papel dahag ballpen, inyong kopyahon, bahalag ugma mo mahuman o kumupya na. Wa po na problema, wa na mo nagi-limit ng may ngana nga pamaagi. So basta as long as maka-provide lang mo kopya, why problema? Okay, next nga pangutana, Brad, unsa may timailhan anang demonic rosary? Demonic rosary. Unsa kunit timailhan nga kana siya demonic rosary? Sa demonic rosary, so kani kintay ang bantayan ra ana ang cross. So ang iyang crucifix wala siya'y inre. Pero naa siya'y design diri nga kalabira karak kining kilid upat ka kilid naa siya'y adlaw or kanang kalabira baka nga nay sungay depende basta kay demonic ang sign nga walay inre nya sa likod aning Kristo naay has nga gatanggo. Mo na satanic rosary. Mo na ila plastic kasagaran na may tabo sa plastic nga rosaryuhan. Then magbantay po ta napoy uban nga ang mga beads makonsider nga demonic o occult kung kini anang pareha bitaw porma sa evil eye ang itom na puti murag mata ba yung evil eye. Then magbantay ta ng mga rosaryuhan nga ang gihimo mga birthstone o mga magnets na gisagol ang murag quantum nga style ba, murag gisagol ang gimix ang kanang Catholic faith ug ang New Age. So nay pagkapungsoy ang dating. So mura-mura sa mga piyaw. So mo nay mabantayan na. Pero about sa satanic rosary, kadto rang crucifix ra sa rosaryuhan mo imong mabantayan nga demonic.
Kanang kuan Brad, how about sa double cross? So ang double cross, actually matingata kay ang naay mga simbahan na to nga gamit og cross nga bali-bali, labi na ng cross pito panon sa misa nga dadon sa altar boy nga cross nga bali-bali. Pero sa among experience dire, naay mga cross nga gabali-bali, labi na nang gihimong bracelet o kanang gikwintas, cross nga bali-bali nga way inre. Cross nga bali-bali nga way inre. Sa among experience ana, bisan pag gi-bless na siya, magpabilin siyang infested. Wala pa hinuon na namo ma-probe kung kinsa gyoy ga manufacture, kinsa gagama ana. Basta gani ang usa ka object nga gabali-bali, o usa ka object nga bisag gi-bless na siya, magpabiling infested, buot ipasabot nga occult ang gagama ni ana. Kay occult ang ga-produce ana gabaligya, mao na nga bisan pag i-bless siya kadaghan, dili siya ma-bless kay ang intention sa gagama maoy mo prevail. Mao na nga gi-discourage na mo paggamit ana kay base sa among kasinatian diri sa office kanang mga cross nga bali-bali labi na sa necklace o kining naay bracelet kasagaran ana makakos og harassment sa tao nga nagamit. Nga bisag i-bless siya, magpabilin ang harassment. Gawas kung isurrender to niya, inig-surrender niya ana pamahunong ang mga harassment. So mao na nga amo nang gi-discourage ang paggamit ana dire base na sa among experience. Personal na mo na nga experience. So Kani bro, nay bali-bali. So okay ra ni siya bro sa kanang kuan pag rosaryo. Okay ra daw na siya. Okay. Okay, dugang pangutana. Brad, unsaon pag-dispose sa mga damage nga mga dibulto, mga estampa nga guba naabay ceremony nga buhaton? Actually, nindot og una, mangutana sa mo sa inyong pare kung mudawat ba siya og adto ninyo na isurrender. Kay mas safe man gyud og adto sa pare. Kung di siya mo sugot, kay punahunan niya way kabutangan sa simbahan, pwede ra o kita ang mo dispose ni ana, pero usaw man na atong ilubong, pero ang paglubong na to ni ana, dili na siya pagpasipala. Ang intensyon na to, ato siyang gilubong, kay di naman magamit, kay naguba naman, dili siya pagpasipala, kundi pagpahiluna. Depende sa intensyon. Pero buhatan na ninyo privately. Ayaw ninyo ipakita sa mga silingan kay basig maaan kag ning balhin na kaglaing relihiyon. Ya labi na gyud ng mga rebulto, mas maayo gyud na nga sa dili pa na ninyo ilubong, i-deform gyud na. Namoy mga rebulto nga di na gyud magamit kay naunsa man ning nawong ani horror na magatutanawon si Santa Maria, bisag unsaon na nanay liog nga sinumpayan, babulgam pasoy imong gi kuana di na presentable. Dili na siya matawag na to nga useful sa atong relihiyoso nga pagtuo. Di na siya maka-attract sa devotion. Kay horror na tanahon, buka. Buka sod sa inyong kwarto, ayaw pakitay mo mga silingan pagbuak. Kay nganong i-deform man siya, kay usa ilubong. Kay kung pananglit og di nimo na i-deform, nga murag na purma-purma pa, makubkuban na sa umaabot nga katuigan, isipon to sa tao nga nakakubkob nga milagroso, unsa gaman tog kapilya, unsa pa to diha na occult na pod hinoon. Aron malikayan na siya buka, then kanang i-deform yung kang ano, di na jud mapurma og makubkuban, di na jud magamit, totally nga di na magamit. Then og dili man na siya infested kay dili man na mga occult nga object di man nahabak. So pwede ra ka na mag-ampon, one Our Father, Hail Mary, Glory be, pahinungod nimo nga agi pagpasalamat sa Ginoo sa mga panahon nga nakagamit ka na mao mga sacramentals. Pero karon na desecrate naman na kay naguba man. Mao na nga ayaw mo kabalaka kay every time day nga maguba na ang isa ka imahe bisan pag giblessingan siya, kung di na siya mabalik, na deform na gyud, nawala na ang iyang blessing. No? Kanang inyong rosaryuhan nga naputol nga di na pwedeng isumpay, na desecrate na siya. Mao na nga agi og pagtahod bisag na desecrate na siya, atong ilubong nga pagpahiluna nga paglubong, dili pasipala. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, unsay buhaton sa holy water nga gibutang ra sa akong lula sa iyang kwarto? Dugay na kaayo, unya ang akong lula, Brad, namatay na.
Kung dugay na gyud kayo nga nalubog na, pwede na nyo nang iabo. Iabo ninyo sa, hindi na magamit ba? Abi ninyo ha, mao nagiingon ni Pope Leo, kaning atong sa tupapa karon. Kining holy, ginkarit niyang mga tao nga dapat naatay holy water sa atong panimalay. Para gamiton na to, nakaraadlaw pag-sprinkle sa atong panimalay. I-bless na to atong panimalay. Gamit ang holy water, sprinkle na to na diha. Pero, kanapong mga holy water, mura na siya hinagiban ba, weapon, makatabang pero pwede pong makadaot. Kung imo ra nang gibutang da sa altar, wa mo gamita, so para asa man na decoration. So meaning, gamito na to na, kaya mao na atong gamiton para ipadayag atong pagtuo. So kung wala nimo gamita, saan man ang imong pagtuo? Gahuwat kag naay mayawaan, maora na tuyo ana nga mag-stock tadaan ani kay gahuwat tag mayaw, dili man na may purpose ana. Gani ang holy water pwede sa atong pultahan nanay uban ka practice ani sa ilang pultahan nagbutang sila bowl, butangan nila holy water mura po sa simbahan ba nga inig padong sila manglakaw, manguros sila, motuslob sila sa holy water, inig uli lang motuslob sila sa holy water. Pwede na to nang himuon nga practice. No? Mo na nga naamoy holy water diha gamita gyud na ninyo. Ayaw ninyo na ibutang ra sa suok nga mura na mo ang gagamit way pagtuo. No, dili na maayo. Makadaot na makasa na hinuon tana. Mo titubag. Okay. Dugang pangutana na mo ipik ba ang lihi-lihi? Mo ipik ba ang lihi diri nako? Brad, bisag wala ko'y pagtuo. Lihi-lihi. Okay. Kanang lihi, daghan man ning klase, for example, og magtanom kuno ka og kanang naay bayabas, ang unang bunga ana lihian og kamay kay aron mo tamis. May mga lihi na kanang bata pod nga kanang naay magnipon naay hirag kanang dugos ba to napayuban gani ana nga hugaw-hugaw ite ba na walay buot nga gini kanana ite pagkawag bata no mo na yung mga lihi-lihi superstitious na siya no para gud ana nga unsay bay connection anang kanang naay lihi kanang bata kuno nga bagong nilakaw kanang inig abot og 6 man inig pakaon. Ang unang ipakaon kita og sikmo kana sikmuon nimo og kugita kay aron kuno o riba kanang kusahos nga unggoy kay aron di kuno mapiang bisan magsakasaka uya mo man ay koneksyon wala na scientific explanation so kanang lihi-lihi so occult yun na siya so ibutan ta wa ko mo tuo ana pero nganong imo man gibuhat wa man mo tuo so mo na nga posible na ay epekto pero dili sama kadako sa epekto sa tao nga hugot nga mituo ana. Pagkangan nga ning buhat ta anang gialaw na to nga buhatan ta ng mga butanga bisag nahihibaw ta nga dili na maayo makasa gihapon ta na. So karon unsa man na nato aron walay lalis, walay kalibog i-apil na sa inyong kumpisal. Kay ma-apil man na siya sa patuo-tuo. Mo tito ba? Okay, kini nga pangutana Brad, maingon siya nga nasa gibutang dinhi nga PS. I want to learn more. Una niyang pangutana, Tagalog version, bakit wala sa commandments, sa 10 commandments, yung Catholic Church na number 2, which is, thou shalt not make unto day any graven image. Okay. Wala kuno na Brad sa ikaduhang sugo. Okay. Diya sa simba. Ang iyang gibasihan is Bible, Exodo. Ang simbahan God, mao'y gapahiluna, ana, kay kita may interpreter sa ato ragon ng basahon aron di ta maglibog. Asa na mabasa brolio sa Exodo 20. Nga. Ang gingon dire unang sugo. So may unang sugo. Ako ang Ginoo nga imong Dios nagkuha kaniyo sa Ehipto. Ikaduha, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios sa larawan bisan unsa nga Dios sa langit ug sa yuta o sa tubig o sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo ni bisan unsang Dios pagsimba niini ang Ginoo nga inyong Dios abubuan og silutan ko katong nagsalikway lakip ang tanang kaliwat hangtod sa ikatulo, ikaupat kaliwatan.
apan ang nahigugma kanako magtuman sa akong sugo. So mo toy karon ang pangutana nganong wa man ni sa atong 10 commandments. Tungod kay nganong i-appeal pa man nga naa naman na sa unang sugo. Kining sa Biblia murag giklaro lang siya, murag gi-specific og unsa nang sugua. Unsa dining matang nga matawag nga simba na siya sa Dios. Apil ng pagama og larawan nga isipon nga Dios. Mao na grave kanang ingon are ayo pagbuhat og Dios aron simbahon ingon nga Dios. So sa simbahan Katoliko ang unang sugo ako ang Ginoo nga imong Dios. Ikaduha ayaw gamita ang ako ngalan sa pagpasipala. Ikatulo hinumdumi og balaana ang adlaw nga ipapahulay. So nganong wa man lagi adto ang ayaw pagbuhat og larawan tung nga hisipon nga Dios na apil na sa unang sugo. Karon og musupak ang tagalaing relihiyon ani. Pag-ingon sa Ginoo ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako mao man ni ang unang sugo. Kining giisip ninyo ikaduha nga ayaw pagbuhat og Dios sa larawan o nga bisan dito sa langit o dinhi sa yuta, ilalom sa yuta etc. Ayaw pagyukbo niini. Sama ni siya nasakop sa wa ba ni siya masakop sa unang sugo? Ang ilang itubag anak kay nasakop man. So ngano pa mang i-appeal pa mang nasakop naman di ay. Kay og kana God, kana ang simbahan God, di ba? Unsa may giingon sa Mateo 18:18, ang inyong gidili dinhi sa yuta idili usab sa langit. Ang simbahan maoy gapahiluna, pero wa na magpasabot nga gitangtang na sa simbahan. Pila ra man in taon po nang gisuwat ana kanang bato na anang kuan og isuwat na to na tanan di na duha ka papan no moabot natin naglima ka papan nga bato og atong isuwat din tanang naa sa Biblia. So wa po'y common sense tana. So ang importante ana gi-remind gisamari lang ang napo kasugo. Gisamari na to. Pero ang usa ka Katoliko nga nagtuon sa iyang pagtuo nga kana di ang pagsimba og larawan sa Dios nasud na di na siya sa unang sugo mong nunid na isuwat. Nakuha ninyo ang punto? Gisamarira na nato. Dili na mo intention sa simbahan nga kinahanglang isuwat yun ang tibuok papan sa Exodo 20 ana kay mahog na nga dili paigo ng duha ka papan nga kanang gipurmang bato sa atong simbahan og isuwat na tanan kay perting taasa. So gitagaan man ta sa Ginoo og virtue, prudence, na man tay common sense ato nang gamiton. Basta ang importante wa na gisalikway sa simbahan, gisamare. Mao toy tubag. Okay, unya ang iyang follow-up nga pangutana Brad, miingon siya, which part of the Bible ang nagsasabi na need or required na mag-pray o rosary? So ang but niya churong ipasabot Brad, asa mabasa litra-litra Okay. nga sugo ang Biblia nga mag-rosary. So gasugo ba ang Biblia nga ang magrosaryo? So ang Biblia wa magsugo. Nganong ang Biblia may magsugo? Ang Ginoo hinuon. At ato iklaro, gasugo ba ang Ginoo? Kana na lang tele nga pangutana. So naghatag ba ang Ginoo og otoridad sa simbahan pagdili og pagtugot? Maoray nindot nga pangutana. Ang tubag kahatag. Kana lamang katulahong gingon Mateo 18:18, ang inyong gidili dinhi sa yuta idili usab sa langit ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. So ang simbahan gitagaan og otoridad ni Kristo for binding and loosing. So dunay pagdili og pagtugot. So karon kay gitugot man sa simbahan kanang rosaryo kay sacramentals man na. Unsa toy definition sa sacramentals? Mga balaang butang nga gi-institute sa simbahan. So karon kinsay naghatag og katungod sa simbahan pag mugna aning mga sakramental? Si Kristo mismo. So kung pananglit supak sa kabubuton sa Ginoo ang pagrosaryo, ngano man si Kristo gapatuga-tuga maghatag og authority unsa limit di tinuod. So karon nganong magrosaryo ta? Kay gisugo ni siya matawag na to nga gitugot sa simbahan o kinsay naghatag og pagtugot sa simbahan? Si Kristo. So kay ang simbahan o si Kristo inseparable man ang relasyon ani. Kolosas 1:18 sama sa ulo og lawas so mga di ta makasaan na. Kung atong supak-supakon ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan, meaning
supakiro ta sa pagtulunan sa simbahan, ato pong gisupak ang ulo ni ini nga mao si Kristo. So, kung gusto pa kag mas lawom pa nga explanation sa rosary, so pwede ta mag-istorya ana privately o di ba ipasa ka na to ni Brad Jando o unsa pag lawom nga pagpasabot ana, gitubag lang nako direkta ang pangutana kay mubo ra ang atong time. O gusto pa kag wa ka matagbaw ani, pwede ta gustog debate o discussion, why problema ato nang dawaton. Mo dito bag. Okay, so tungod kay need matag early lunch, no? Minuto tadaan kay mabalik ka 12:30 or 12:25. So muna lang yung katapusang pangutana, ha? Kaya basin gipanggutom na pod mo. Gipanggutom na mo? Ang uban mingon nga wala pa. Ang uban kay dili na pod makatubag. Okay, the last but not the least. Dili di ay pwede kuno Brad nga ang rosary nga naguba ayuhon ra ang beads nga naputol. Ayuhon ra kuno Brad. I-repair daw. So, klaro na to ni. Ang isa ka rosary nga gi-bless, na siya, balaan na siya. Ini kagubaan na niya, mawa ang iyang blessing. Pero, kamao man kamo ayo. Imong giayo. Pwede imong ayuhon, pero imong ipa-bless og otro. Mo na kuan ana. Ini kagubaan na kay ma-desecrate man siya, sumpaya, ayuha. Kung maayo na, mabalik na siya, ma-restore na siya, ipa-bless og otro. Why problema? Mo titubag. Okay, daghang kay salamat sa nangutana og sa mga tubag si ni Brad Sherwin ni Brad Eugene. So at this time